Ay bakit ikaw nagtutugma yung sinasabi ni Trillanes doon sa mga amount down to the last centavo? That's so easy to explain. Alam niyo noon pa, sinasabi na ni Trillanes yan, may hawak siyang record na ganito galing sa AMLAC. Idininay ito ng AMLAC noon kasi alam ng AMLAC na bawal iyon. Hindi ka pwedeng mag-divulge ng any part of the report to any, kahit nga sa media or social media or gawin mo itong public, lalo na isabit mo kay Trillanes. That's why AMLAC denied it na sa kanila galing yung record na yon. Otherwise, may criminal na liability sila. Bakit mayroon si Trillanes? Well, you cannot discount the possibility na may contact siya talaga doon sa loob ng AMLAC. Ang titignan mo lang naman dyan, ito mataas yung transaction. Anong gagawin ko dito? Gagawan ko ng istorya. Kunyari, si Uy ang nagbigay nito. At si Uy, gagawan ko rin ng istorya. Siya ngayon ay drug lord. And that now completes the story for him. Ang tingin ko po dito, ang ginawa nila nito na reporting dito sa AMLAC na to, ang tawag ko dito yung inaangguluhan. Yun ang nagbigay ng kunwaring may anggulo para kung saan maididiin kunwari ito kay BP Sara. Pero sa totoo, wala silang hawak. And this is what Congressman Rufus Rodriguez has been saying. This is the greatest fishing expedition ever launched by the House of Representatives because they're holding nothing. At ngayon, itong mga pira-piraso na ebidensya ngayon, papasok si Trillanes at magtatahi-tahi na naman ng mga istorya niya, and this is what he is famous for. Kaya nga siya ay nilampaso ng mga taga-Caloocan. Hindi niya maloloko yung mga taga-Caloocan. And this is exactly what you have right now. That's why it is important na yung mga tao na parang biglang nagdududa, ang mahalaga po niyan, pag-aralan niyo po muna. And I think these people, itong mga detractors ni Sara Duterte, they are banking on the fact na hindi niyo alam kung ano ang mga pinagsasasabi nila. They're gonna cover it with mga technical terms and procedures. So tatanggapin mo lang yan bilang isang katotohanan. That's why pinapaliwanag ko sa inyo ito in layman's terms. Sabi ko nga ito, inaangguluhan. Ano ibig sabihin ko doon? Pangit ang storya nila. Pangit ang larawan. Parang meron kang isang modelo na babae na gusto mo siyang kuhanan ng picture. Kaso, magandang katawan, pero pinaharap sa'yo, ang pangit ng mukha. Kaya sabi mo, sige, tumalikod ka na lang. Ayan, okay na, sexy na. Kukunan na kita ng picture. This is exactly what is happening in this investigation. Dahil ba lumabas itong AMLAC, kakalimutan na natin yung kasinungalingan ni Madriaga, yung lumalabas na mga kasinungalingan ni Trillanes tungkol dito sa involvement ni Uy, dahil lang may AMLAC report. Of course not. We have to take the picture of all this the entire impeachment proceedings as one complete story. One complete strategy. Una nilang isinalang si Madriaga. Pumalpak. Lahat ng storya were debunked. Wala talagang pagbabasihan. And now, plan B, let's attack by virtue of AMLAC. Ito, masyadong intellectual to. Bobo yung mga Pilipino, hindi nila maintindihan ito. At marami naman talaga mga bobo hanggang sa kasalukuyan. Yung iba sa kanila, mga professional pa. Iba sa kanila, mga abogado pa. Who is peddling the same story. Na mga basura na ito na ibinibigay sa atin ng House of Representatives. But tayong lahat, kayong lahat ng mga iskumbro, kayong lahat na natututo na, alam nating lahat na ito, kaya hindi tayo magpapaloko. Kaya ang bilin ko lagi sa inyo, lahat kayo, magmasid, makilahok, mag-aral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.